Isang tatay na talagang hahangaan ninyo. Hindi nakapagkolehiyo, pero ngayon ay presidente at CEO ng kanyang 6 na kumpanya. At siya ang nanalong mayor pa ngayon ng Fami Laguna. Pambihira, from tricycle driver to multimillionaire. Pero hindi maramot at gusto daw niya maging anak niya tayong lahat. Dahil tuturuan niya tayong yumaman. Ayos, di ba? Ang sabi niya, Tatay LR ang itawag mo sa akin. May imposible ba sa matayog na pangarap? High school ang naabot na pinag-aralan ng dating tricycle driver. Pero big time na ngayon. Ito ang kwento ng buhay ni Lorenzo Rellosa. Lumaki at nagkaisip sa Fami Laguna. Pampito sa 8 magkakapatid. Simple lang ang buhay nila kahit pa naging mayor ang kanyang tatay Luis. Kinakapos din sila dahil bilang ama ng bayan ang kanilang padre de pamilya, marami ang mga kababayan nila ang humihingi pa rin sa kanila ng tulong. Si father ko nga noon, mayor din ng mga panahon na yon. Pero malito sweldo ni daddy noon eh. May mga pagkakataon na yung ulam namin sa isang itlog, hati ang dalawa. Kahit mayor na yung tatay Opo, kasi si daddy ko napaka-straight talaga niyan. One of the poorest mayor nung mga panahon niya. So talagang grabe yung pinagdaanan naming sakripisyo din kasi nga a good public servant. Bata pa lang, pangarap na niyang gumanda ang buhay balang araw. Pero hindi ang pagpasok sa politika ang naiisip niyang paraan noon. Ano po yung inyong ipinapangarap? Bata pa lang kayo. Talagang bata pa lang dreamer na ako eh. Nag-set na ho ako ng mga gusto ko mangyari sa buhay ko. Although hindi ko pa alam kung paano. Pero napipil ko na someday may gusto akong abutin talaga. Gusto mo makatapos ng pag-aaral, gusto mong makakuha ng magandang trabaho. Pero dala ng kapusukan noong kanyang kabataan, hindi umaayon sa kanya ang magandang kapalaran. Dahil sa edad na 18 anyos pa lang, ay nag-asawa na si Lorenzo. Ano ba yung mga struggle na yon? Nung high school ako, mataas kasi yung expectation ng father ko. Since graduate ako ng valedictorian ng elementary. Pero since nag-asawa ko na maaga, hindi na nagkaroon ng chance na magtapos ng pag-aaral. So, kailangan kong tumayo doon sa responsibilidad na maaga kong kinuha. Dito na nagsimulang manganak ang maraming problema. Tricycle driver ang unang trabaho ni Tatay LR. 3 magkakasunod ang naging anak nila ng kanyang misis na si Annie De Leon. At ang pang-4 nilang anak, ang bunso, 10 taon ng agwat bago ipinanganak. Nakatira muna si Tatay LR at ang kanyang pamilya sa kanyang biyenan sa Marikina. Ang baby namin noon, si Ana, ang una naming anak. No? That time, ang gatas doon, magkano lang? 35 yata, isang ano. Hindi pa kami makabili. Ganyan kahirap. Hindi napigilan ni Mrs. Rellosa ang mapaluha. Kapag naaalala niyang wala siyang pambili ng gatas noon para sa kanilang panganay na si Ana Lorraine. Magkasama kami sa bahay nung kapatid ko na pangalawang kapatid ko. Na kasing age yung anak kong panganay, yung anak namin. Minsan hiram ako sa kanya, pero naman, kasi parehas sila ng gatas eh. Hiram ako sa kanya, patakal-takal. Nung nahihiya na akong manghiram, alam mo ba ginawa ko, hinati ko yung gatas ng pamangkin ko para sa anak ko. At dahil nahihiya na si Tatay LR sa kanyang biyenan, umupa na sila ng tirahan. Kung ano-ano pa ang pinasukan niyang racket. Kinakapos pa rin, lalo na lumalaki na ang kanyang pamilya. Kailan ba kayo magbabayad talaga? Wala pa po kasi si Lorenzo eh. Namumroblema sa pambayad sa upa ng bahay. At pambayad sa kuryente. Puputulan ko na kayo ng kuryente. Ay naku po Manong, nakalis na po yung nanay ko. Hindi niyo po ba nakasalubong? Hindi. Magbabayad na po siya. Okay. Pero totoo, wala naman talaga pupunta para magbayad. Mahirap po talaga. Magsimba po kami. Sa simbahan, yung church katabi po niya, KFC. So, amoy na amoy namin paglalakad kami. Maamoy namin amoy na chicken. Pero, nasabi namin ni mami na
Eh, wala kami pera pambili. So, uuwi kami para doon na lang kami. Inaalala lang namin yung amoy ng chicken. Kaya, yan, yung mga ganun pong instances, yun siguro yung medyo nakaka-hurt lang pagka binabalikan po namin. Nag-alala si Tatay LR dahil mukhang nauulit noon ang mahirap niyang kalagayan sa kanya namang mga anak. Kaya wala siyang tigil sa pagtatrabaho. Then after ho noon, sabi ko mukhang hindi pa rin makukuha yung pangarap ko dito sa ginagawa ko. So, nag-try naman ako maging OFW. Anong bansa ang Japan po, that was 1990. Naging OFW ako, pero undocumented. So, naging construction worker ho ako. After 4 years na deport si Tatay LR dahil wala siyang working permit sa Japan. Bumalik siya sa pagiging driver. Pero dito pala niya makikilala ang tutulong sa pag-abot niya sa kanyang mga pangarap. Noong 1998, naging 4 na ho yung anak ko. So, nung nagda-drive na ho ako sa mga president and CEO, doon ako nakaramdam ng mukhang dito ako dinadala. Mukhang dito ako magkakaroon ng chance para makuha ko yung mga pangarap ko. Kasi malaki yung naging influensya ng mga boss ko doon eh. So sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging katulad nila. Pero very challenging kasi high school graduate ako. Paano mangyayari yun? Sino mag-hire sa akin as president and CEO, di ba? So, survival, pero nararamdaman ko na mukhang ito na, mukhang dito ko maraming matututunan. Mukhang ito yung magiging behikulo ko papunta sa pagkuha ko ng pangarap na isinet up ko na maliit pa. Ano ang pinakamalaking inspirasyon sa inyo? Yung pinakang last ko po na boss na Swiss national siya, napakabait itong boss ko na to. Marami ako natutunan sa kanya. Taong 2012, pinakamalaking break sa buhay ni Tatay LR nang itinayo niya ang sariling kumpanya. Ito ang Telepreneur Corporation para sa e-loading business. So nag-upisa kami sa maliit, pero ang focus namin ho doon, pagandahin yung sistema. Kung ano yung weakness ng mga existing, yun yung gagawin naming strong point. Ano po ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisimula ng Telepreneur? Pinakamahirap po ma'am, siyempre, since limited yung puhunan mo, yung workforce mo, talagang ilan yung tao, talagang karamihan po ng task akin. Collection, pagiging janitor din, pag-attend ng mga maliliit na mga meetings pa ng mga panahon na yon. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Ngayon, mahigit na 7 milyong miyembro na ang Telepreneur Corporation na magsasampung taon nang namamayagpag sa pag-asenso. Meron talagang leadership quality yan si Pres. Siguro pagkabata pa lang na-develop na talaga niya. It doesn't matter kung pinag-aralan ka o wala. Ang importante po kasi sa leadership yung may puso ka para sa mga tao. No? Dito po sa company namin, na-develop namin yon, yung pagiging pamilya namin, na-develop namin yun sa isa't isa, sa board of directors, as well as sa aming mga employees. No? Ganun din sa millions of members ng Telepreneur Corp. Ano ang top 3 ninyo na maituturo sa mga nagsisimula pa lang ng negosyo para ito ay lumago tulad nung sa inyo? Una ma'am, talagang dapat dreamer ka. Yung motivation mo, talagang dapat buhay. Kasi yun siguro yung naging advantage ko since talagang from scratch ako. Yun siguro yung naging blessing sa akin. Kaya kahit na may mga malalaking challenges, wala akong ibang pwedeng gawin kundi i-push talaga. Pero kailangan din ng balanse. Yung pag-handle mo ng mga tao mo. At kailangan talagang bukas ka rin sa leader. Dapat nakikinig ka rin sa mga ideas na binibigay ng mga business partners mo. Even sa mga empleyado po, talagang sinishare namin sa kanila kung ano yung talagang kasama sila doon sa mga pangarap namin.
na hindi lang kami yung magbe-benefit ito. Even our members, our employees, talagang nararamdaman ho nila every time na talagang gumaganda yung takbo ng negosyo. Pangatlo, empowerment. Kailangan yung mga tao tuloy-tuloy din yung pag-empower mo sa kanila at ibigay mo yung responsibilidad sa kanila na may kasamang tiwala. Kasi the moment na lumalaki na ho yung negosyo, hindi mo kakayanin talaga mag-isa. At syempre, kasama ho ang faith natin sa Panginoon doon. Sa mahigit 20 taon na pagiging public servant sa FAMI sa Laguna, natalo ang kanyang tatay Luis sa ginanap na eleksyon noong 1980. 12 years old pa lang noon si Lorenzo at sinabi niya sa kanyang tatay, darating din ang tamang panahon. Siya naman ang magtutuloy sa paglilingkod bilang ama ng bayan ng FAMI. Bakit po ninyo naisip na tumakbo? Kasi ang father ko, di ba, Naging mayor din from 1968 to 1980. Ang gap namin magtatay, 40 years. Lagi ko naririnig kay daddy ko noon, huwag kayo papasok sa politics kung hindi stable ang family niyo. Baka hindi mo makayanan. Di ba? Baka kainin ka ng sistema. So kahit gusto ko na ng 15 years ako, sabi ko, hindi muna. Pag dumating na yung time na okay na yung family ko, doon ako susubok. Isang malaking pangarap pa ni Tatay LR ang natupad nang manalo siya bilang mayor ng FAMI Laguna. Nakita ko po na may kakayanan siya na tumulong sa bayan ng PAMI. Kami po ay isang 5th class municipality at alam niyo po itong pagkakataon na binigay sa amin ng mga taga-PAMI, ito po siguro ang aming gagawing panimula para po maiangat po namin ang antas ng kabuhayan. Sabi nga po ni tatay, dito pa lang nagsisimula ang totoong laban. Gusto ko, sa tuwing may tatawag sa akin ng tatay, nare-remind ako may malaking responsibilidad sa kanila. Gusto ko maramdamang ako talaga yung tatay nila. Gusto kong maya't maya naaalala ko na meron akong dapat gawin para sa kanila. Malayo na ang narating ng manibela ng buhay ni Tatay Mayor Lorenzo Rellosa. Maging siya hindi pa rin makapaniwala. At ang kanyang pamilya na pinag-aalayan niya ng tagumpay, I would like to congratulate you for winning the Mayor of FAMI Laguna. Walang hanggang pasasalamat for the support, for the love, for the sacrifices. Thank you po, Pa, for everything, for all the sacrifices, sa lahat ng ginawa mo. And thank you for being you. Kasi sobrang unique po ni Papa eh. One of a kind. Sobrang one of a kind po niya. Selfless, sobrang selfless. Siya po yung literal na kakainin na lang, isusubo na lang, ibibigay niya pa sa iba. So, hindi lang po sa aming mga anak niya, sa lahat po ng nakakilala sa kanya, alam po yan. Sobrang kilala. Kung kilala niyo po si Papa, alam niyo po yung sinasabi ko na kung kaya niya ibigay yung kanan niyang kamay, bibigay niya pa yung kaliwa niya. So, thank you, Pa, for being you, and pinanalo ka ni Lord na maging mayor kasi alam niya na ikaw yung pinaka-best instrument na makatulong sa mas marami pang tao. Ang message ko sa'yo, 100% nandito lang ako sa likod mo. Kahit ano pong sabihin namin, never po siya nag-hindi sa amin. Kulang po yung salitang pasasalamat para sa ginagawa niya sa amin. Happy Father's Day, Pa. I love you. ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas,
pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, A Love to Lash.